pagtutunan ng Panginoon Jesus. Dahil yung hindi mahalaga sa iyo yung ginawa ni Jesus, ito ay magiging ating daw sa sarili. Lahat naman tayo ay pinapahalaga ng Jesus Kristo. Hallelujah! Paano ba mahalaga ng sakripisyo yung ginawa ng Panginoon Jesus? Ito lang sa halimbawa sa isang magdang sabi ko, sakripisyo dahil iniibig niya ang kanyang anak. Tayo din bilang anak na ng Diyos, nagsakripisyo sa Yesu Kristo, kaya tayo ay naging anak ng Diyos. Hallelujah! Ang sakripisyo ng magulang, di ba? Iba sa, mas lalo higit na sa sakripisyo ang magulang. Siyam na buwan pa lang dinala ng sa sinapunan. Sa sakripisyo siya magbihit, magbubis, wala. Tapos, inangalagaan, bawal lahat ng kuya, ganyan, bagong kuya. Tapos, pag lumaki, sige nga, ahalin natin yung Lucas 7:47. Pag lumaki, gusto ng Diyos, siyempre, yung makita sa atin. Kasi yung magulang iba ng sakripisyo, hindi perfect yung magulang ng sakripisyo, pero gusto ng magulang, balikan din siya ng pagmamahal na respeto, pagmamahal, ganyan. Yun din ang sinasabi ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang iyong pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit, ang pinatawad ng ito ang ginirang ng pagmamahal. Dapat, dyan tayo sa A. Isipin natin lagi, malaki pa naman liit, lahat yan ay kamatayan ng parusa sa gobyerno. Kaya dapat lagi natin mahalin ang Diyos. Daan natin yung kanyang malaking pagmamahal na malaking pagmamahal. Hallelujah! Yan po ang ginawa ng Jesus Kristo. Dapat natin salamat sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po ay makakamayo. Pagpasalamat natin. Aming Diyos, salamat po. Hallelujah! Sa iyong ulang anak na si Jesus, dahil sinubo mo nga po siya, Lord, dito sa lupa upang kuhin ang parusa na dapat na sa amin. Hallelujah! Narito ang kanyang katawan ng Diyos. Nag-ako ito ng maraming sugat, maraming latay upang kami ay mapawalang sala at mapawalang bisa ang lahat ng sumpa ng karamdaman lamang sa amin. Hallelujah! Narito po ang kanyang banal na loob upang kami, Lord, ay maging malinis na sa iyong harapan. Lahat ng aming karamihan ay kasama, Lord, na hinugasan ng banal na loob ni Jesus na nagbuhos sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka, God, dahil sa pamamagitan nito, sabi mo, Lord, pinasuko mo sa iyong paanan ang lahat ng masasamang espiritu. Hallelujah! Maging ang kamatayan, Lord, at ito ay mana namin, Lord, dahil nananampalataya kami sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Sige po, kainin po natin at ilaman. Salamat naman sa dakilang pag-ibig mo na pinaparana sa bawat isa sa amin. Ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Sige po, magkakaroon. Diyos. Kaya ako nakakatayo dito sa unahan dahil naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapagpapatawad. Hallelujah. Madato po tayo bilang pagsamba sa Diyos sa pagbibigay ng handog at ikapo. Hallelujah. Sabi po sa Deuteronomio 5:19, huwag kang magnanakaw. Kasali po yan sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Hallelujah! Ano ba ang pagnanakaw? Hindi lang yung kukuha ka ng
hindi sa iyo, kundi sabi sa Malakias 3:8-9, para makita nyo. Ayan. Matuwid ba? 8:9. Ang tanong ko naman, matuwid ba pagnakawan ng taong Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa sa mga taong yan ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Sabi naman po sa Mateo 5:17, huwag niyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kapisan ng ang mga propeta. Naparito ako di nga pinapawalang bisa ang mga utos. Hallelujah! Hinalaya niya na tayo sa mga sumpa kapag hindi natin nasusunod ito. Dahil naparito si Jesus upang siya mismo ang gawa. Ibig sabihin, kapag nasa isang tao na si Jesus, ay malaya na ang taong magsunod sa mga utos ng Diyos. Dahil nasa kanya na si Jesus mismo ang gagawa para sa taong yon upang masunod ang utos ng Diyos. Ano po? Amen. Hallelujah. Piliin ng Diyos. Kaya, huwag po tayo mag-isip na hindi natin kaya. Kung nasa atin na si Jesus, hindi mahirap sumunod. Sige po, tayo po ay magbigay. Hallelujah. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Babalik, siksik, liglig at umaapa. At umaapa. Sige po, ipag-pray ka po. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Purihin ka, Lord, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Naging karapat-dapat na kami sa iyong harapan. Pinalaya mo na nga po kami sa lahat ng mga sumpa, O Lord. Sumpa ng kahirapan, sumpa ng kalungkutan, o kung ano pa man kapag hindi ka namin nasusunod, Lord. Salamat, O Diyos, dahil sa paniniwala, pananampalataya namin sa ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nakakasunod na sa iyo. Diyos, ikaw po kami kailangan ng magpasagaran nito ng walang hanggan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. We would like to greet a happy birthday. Gusto natin i-greet ng happy birthday si Kuya Anton. Sino pa? Pati mo. Sino yung nag-birthday, mag-birthday at nag-birthday ngayon? Ay, August pa lang pala ngayon. Oo nga. Thank you, Lord. We will pray mamaya para dun sa mga August celebrants natin. Ano po? Praise the Lord. Oo, tingnan nyo
lang naman nakapolo ngayon si Anton. Tsaka naka-scarf si Mama Ellen kasi nag-signify na mag-birthday siya. Kalimutan ko sana. Thank you, Lord. Holy Spirit. Okay. Sa ngayon po ay sila, Mama Ning ay nasa Garci Torena kasama si Teacher Dens, Teacher Doreen, pati si Mama Lea. Praise the Lord, nagkakaapuyan doon. Amen. At tayo din dito nagkakaapuyan. Kaninang first service, I was saying, grabe yung presence ni Lord during the worship time. Nag-power na ako ngayon kasi mamaya may sports evangelism sa mga hirap. Yung GCF, praise the Lord, nakausap si Papating kagabi. Pupunta kami doon. Sino ang pwede pang makapunta. Anyway, kumusta yung worship mo, second service? Kasi tulog ako eh. Hallelujah, thank you Lord. Ano ba yan? Walang music eh. Thank you Lord. So, hello sa mga tagandahan, praise the Lord. Ito pong this presence that we enjoy, the presence of God that we enjoy, does not come cheap. Amen? Kanina, I was appreciating the workers of this church na nagbuwis ng kanilang buhay so that we can feel this tangible presence of God. Kasi yung presence po ni Lord, libre yun. But it doesn't come to a place na hindi siya expected. Kanina ng pag-gising ko, kakalabas pa lang ng mga nag-pray dito sa sa hall. Alam niyo ba may nag-pray dito? 4 a.m. They were praying, kapatid. Kung totoo sila magkasali, na silang mag-isip na, huwag na tayo mag-pray ng 4 a.m. ngayon kasi mag-ano naman mamaya. Mag-isip pa naman mamaya, huwag na tayo maka-overdose na kita. Sino nakabasa nung sinend ko sa GC? Meron tayo ngayong prayer and fasting. Meron tayong prolonged service, prayer and fasting. Yung mga may burden to pray, stay. Ano ba gagawin natin? Mag-pray lang talaga. Wala tayong ibang gagawin, mag-pray lang. So, hanggang anong oras, we don't know. But we value so much kung ano yung kahalagahan ng panalangin. Amen? Sabihin niyo, prayer is a must. Prayer is a must. I was looking at the memory sa Facebook. Nag-3 taon na pala tayo sa kumfam. Palakpakan natin si Lord. Ilang taon ko sa iba? 7 years. Kasali na sa Binanuwahan 2 taon. Patatlo na. Yung compound pa 4. Yung dahat pa 2. Kapatid, praise the Lord kasi hanggang ngayon, yung mga nasimulan ng mga gawain doon ay nagpapatuloy. Can you clap your hands for the Lord? And of course, I want to honor everybody who is giving their life para mag-labor doon sa mga places na yun. Amen? Tanda ko nung nasa looban pa, meron ba pong cellphone na malapit? May nagaganon. Thank you, Lord. So, nung nasa looban pa, kayo, sino po sa inyo mga kasama sa looban? We know the story. Si Mama Ning, si Mama Lea, they've been praying every morning. And then, hanggang sa dumami yung nag-pray. Amen? Hanggang sa, we were being called into prayer. Tanda ko nung time na si Pastor Reyes magko-call ng prayer. Alam niyo, dito sa church na to, dito ko talaga nakita na makulit yung pag-call into prayer. Yan po, can you take your cell phones away? Kaya nang po. Hindi malayo siya sa malayo na siya sa Thank you, Lord. Okay? Ito! Yung sabi na nga. Ang salarin. Alam natin may cellphone pa ganyan. Amen? Thank you, Lord. Oh my God. Okay, balik po tayo. Doon tayo sa makulit na pagtawag sa prayers. Kailan mas nag-pray? Ngayon o noon? Di ba ngayon? Pero noon pa man kapatid, makulit na sa prayer. Amen? At hindi pwedeng bumaba yung intensity ng prayer ng church na ito. Ang daming mga Kristiyano, they know, a prayerful church is a powerful church. And yet, we don't want to pray. Kahit ayaw natin manalangin. Sino yung mga sumasama sa, He is okay, you are okay, in Jesus' name? Yeah. Okay na. Strong yan, lalaki. Nag-prophesy pa ako din ng dinedicate yan. Kaya hindi yan maano.
kay Goliath, magiging hari pa ako. Wala pa akong corona sa ulo. Alam, mamatay ako dito. Amen. Thank you, Lord. Anyway, ang nating segue ha. Thank you, Lord. Balik tayo, Lord. Balik tayo. Praise the Lord. Sino sa inyo yung mga sumasama paglabas? Di ba? May naka-feel na ba sa inyo na after lumabas, ayaw mag-pray? Buti na lang, yung leader magsasabi mag-pray tayo. Maiyo ka na lang. Ay, oo ka kasi yung leader mo nagsabi mag-pray. Minsan yung leader ayaw. Tapos tatanungin ka, ma-pray po, kita mo niyan. Buti na lang at tinanong, kaya maihiyang sumagot na hindi. Mag-pray tayo. Pero pagdating sa prayer, ang arangkada, you know that you don't want to pray because that's our weakness. Will remain our weakness until the end of times. That's why we have the Holy Ghost. At hindi tayo pwede mag-give in doon sa temptation ng demonyo na huwag na mag-pray. A lot of churches have been given an equal opportunity to taste the glory of God. And yet, pagdating doon sa prayer consistency, bumaba. We are not spared from that. Pwede na bumaba tayo, kapatid. Pero salamat sa Diyos sa mga tinatawagan ngayon na manalangin. Praise the Lord, we have everyday prayer, 6 p.m. May mga nakakasama na tayo mga bago sa 6 p.m. Palakpakan natin si Lord. And yet we came from Matakla, Taytay. If we do not pray, kaya tayo nag-declare ng fasting ngayon. Because if we do not pray, alam natin hindi tayo makakadiretso. These leaders that are handling yung mga churches sa iba-ibang lugar, if you do not preaching na panghele-hele, you come at the wrong time. Tapos na tayo doon. This is now the time that we work with God. We are now po talagang suffering dito. Merong denial of yourself. You see, I get vitalized. Nabubuhay ako maray makahiling ng mga
mga katugangan ta, coming from their workplace, diretso sa simbahan just to pray. Mga haling sa eskwelahan, diretso sa simbahan just to pray. Kahit pagod kapatid, their rest would be gone. Kaya ngayon, alam niyo po, kahapon, nahihiya pa ang chat. Talaga sa uso ang prayer. Sa kahit anong church, even though you are praying, you pray 24 hours, hiya ka pa rin na mag-announce ng prayer. Paano nahihiya? Kasi mag-fasting ng Sunday. Paano kung may mga gagawin yung mga tao? Baka ma-feel ba sila? Baka lugod masupog na magsimba kasi dahil sila makastay. Things like that. But this church is showing devotion unto the Lord. Sabi mo, may devotion ako. Devotion comes when it is not pleasing to you anymore, but you still come. I was making an example. Alam niyo si Brother Paul galing Manila. He came 6:30 a.m. Mga taga-lahat, you were blessed. 6:30 a.m. dumating, wala pang tulog kapatid. Dumiretso dito, bumalik sa Lagunoy para magsundo. Ngayon, he is here. This type of devotion, but it does not come in one snap. Matatangad mo talaga, kaya ang prayer ko din, pag may naglawag dyan sa simbahan na yan, sa pintuan na yan, matatangad ang mga matuwa sa simbahan na yan, showing devotion unto God. Amen. Say it again, I have a devotion to the Lord. Now let us start, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Can you open your Bible in 1 Corinthians chapter 9, verse 16? Riba sakataya roso. Makiisa ka sa gawain ng Diyos in this church right now. This is a hard task. This is a hard task. Hindi tayo pwede na lumabas na hindi nag-pray. I was saying, hindi pwede alam niyo po ba gaano kahirap ang gawain ng Diyos? We cannot just plan. Hindi lang ito nagpaplano. Punta tayo ng dahan, binanuaan. No. Ang hirap kaya na lumago ang isang gawain. Ngayon ko mas na-confirm na hindi ako pwedeng magtuturo ng kahit anong ministry and say they are false. Lalo-lalo na if they are doing so much more than us. Kasi napakahirap patakbuhin ang gawain ng Diyos because it is not a work of men. It is a work of God. Kahit mag-schedule ka na ng sandamakmak na mga barangay, not unless we are strengthened by God, walang mangyayari sa mga barangay na yan. Dalangaw talaga kita dyan. Amen? Praise the Lord. We had 200 people, lampas pa sa Matakla, 160 people sa Taytay. And yet, we don't stop praying. Kasi alam natin na ang tao ay hindi pumupunta kung hindi galawin ng Diyos. This is the importance of your prayer. Amen? Now, in this 1 Corinthians, lahat po tayo ay mabasa. Late tayo natapos ngayon, so expect na medyo late po matatapos yung service. Siguro mga 12, 15, depende. Thank you, Lord. Or 3. 1, 2, 3, go! Hindi kayo okay. Sapagkat okay, stop. Hindi porket we are now working in the plan of God na nangangaral tayo ng magandang balita, pwede na tayong magmayabang. Alam niyo po kung paano yung magmayabang? We think of ourselves na mas maraming ginagawa kaysa sa ibang church. And because of that thinking, papasok at papasok yung hindi na mag-pray. That's why I was saying, kahit galing tayo sa ministry, napakaganda ng ginawa ni Lord. Balik, ayaw natin mag-pray. Ezekiel, pagbalik, ayaw natin mag-pray. Amen? I am saying this, transparency. Hindi lahat dito gusto mag-pray. Talagang nilalaban ko ang panalangin. Di ba kayo din? Siguro natakot ka kung may magsabi na naman mag-pray pag uli. Amen? We don't want to pray. Pero kayabangan yung kapatid. Porket ginagawa na natin yung pinapagawa ng Lord, hindi na tayo magdedepend sa Diyos. We cannot boast. Amen? At wala tayong, ang lakas ng loob natin ay hindi nanggaling sa nag-ibumi na sa Taytay, nag-ibumi na sa Matakla. We can do it again. That's boastfulness.
Not because you were able to do it before, you can do it now. The gauge is prayer. At hindi rin po basihan ang pagkatawag. Sino sa inyo mga tinawag ng Diyos? Hindi porket tinawag ako ng Diyos, I can do it. Hindi po. The calling is specific for a certain man. But the answer, and to be able to do it, has something to do with the yielding into prayer. Kahit tinawag tayo na mag-alap ang buong partido, we can fail. Pwede hindi natin maabot yung kagustuhan ng Lord if we do not give into prayer. Amen? At wala tayong dapat ipagmayabang kasi iniatas ito sa atin. Ang iniatas ko, hindi yung pinakiusap na, pwede ba kayong mag-preach? No. Atas ka at ibinigay. We have no choice. When we were saved, kabali sa tinao, kasali sa binigay, itong pag-preach ng magandang balita, pagligtas ng ibang tao. Amen? Thank you, Jesus. Now, basa po tayo sa Lord. Sumpain. Ang hirap basahin, no? Sige, basahin natin ulit. Is this a word of God? Sabi ko nga, MBB, ba't di mo pag-Tagalog? Kasi sa ito gusto sumpaon. Wala man. Pero sabi ni Pablo, hindi ako nag-preach ng magandang balita, susumpain ako. Amen? Sa English niyan, woe unto me if I do not preach the gospel. To be honest with you, naalaman ko lang yung pinaka-meaning ng woe kagabi. I was always thinking ng, ano meaning ng woe? Parang basta pag-ibig mo ng woe, basta wrong yan. Pero hindi ko alam yung pinaka-meaning until last night. Ang pinaka-meaning niya pala ay great sorrow and distress. Great sorrow and distress. Malubhang kalungkutan. Sabihin mo nga, malubhang kalungkutan. So if I do not preach the gospel, I will suffer from great distress. I will suffer from great sorrow. At ang sorrow po na ito ay hindi lang dahil sa, sad ako kasi hindi ako nakapreach ng gospel. No. Sorrow is this. If we do not preach the gospel, we will be sorrowful in our families. Sorrowful in our finances. Sorrowful in our relationships. Sorrowful in everything. Ito ang sikreto ng mga Kristiyano noon. Why they are happy and contented. Ano man ang kanilang pinagdadaanan. My Lord, Paul was so happy yet he was in prison. More happy than us, free. Mas happy pa siyang tingnan kaysa sa ating hindi naman nakakulong. Sabi ni Pablo, anong game? Sabi ni Pablo, naranasan kong kulang, naranasan kong marami, but in those times I was happy and contented. Kulang kapatid, di ko makain, yet he was happy. Pero tayo, ang daming pagkain sa bahay, hindi man tayo ma-happy-happy. It is because we have accepted that we are Christians and yet we do not accept the full package of Christianity. You either talaga gusto mo maging happy, go full-fledged Christian or full-fledged citizen of this world. Mahirap kasi pagkadalawa. Tingnan mo. Happy ka. Makipag-ano ka sa mundo. Gusto mong matuwa sa mga gawain sa mundo. Natutuwa ka pero konti lang. May guilt pa. Kasi alam mong mali ito eh. You go to the church. Hindi ka maka-all out kay Lord. Hindi mo alam. So it has to be all out talaga kapatid. Amen? And part of the life of a Christian is taking the burden of saving people. Yun yung burden. Magligtas ng ibang tao. Kaya pala tayo ay hindi natutuwa. The secret to happiness is really doing the will of God. Last time we have heard si Mama Ning, he was preaching about Jesus was talking na ang kanyang nourishment ay doing the will of the Father. Doing the will of the Father. Alam niyo po, when the disciples were with Jesus, they were not satisfied. Talaga. Di ba sa tayo magsabi tayo, sana nabuhay na lang tayo nung panahon na nandito pa si Jesus. Kasi siguro madaling maniwala. Kapatid, no. The disciples were not satisfied when Jesus was here. In fact, the disciples were not learning. Nung si Jesus ay nandito, ang pinagsasabi nito, listen, really listen.
I gave this dun sa mga men of God. This was a fresh revelation. Anong panahon na nandito si Jesus, pinakain na ng sandamakmak. May 12 pang banyera na tira. You know that story? 12 banyera ang tira, kapatid. Ang problema mo na lang paano umusol. And yet, they were not satisfied. They were still hungry. They were still thirsty. Kaya ang panahon that he was on the well, asan yung mga disipulo? Nagbakal kaatiglo. Naghanap ng tindahan. Sino ba may tindahan dito? Kasi gutom na naman kami. And yet, Jesus, hindi siya nakakaramdam talaga ng gutom. His satisfaction is doing the will of the Father. Amen? Ito pa, si Jesus, tinuturuan yung mga disipulo. Di natututo. Kaya sabi ni Jesus, you people of no faith, kung wala kayong pananampalataya, hanggang kailan ako kailangan na makisama sa inyo? You see? Jesus kept on teaching and teaching and teaching, and yet they don't learn. Jesus, gusto mo mag-pray? Very good. Pwede tuturuan mo kami mag-pray? Oo, tuturuan kita. You pray like this, Our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, and so on. And yet, let's pray. Tulog. On the time of prayer, tulog. When the second time, tulog na naman. Kapatid, they were not learning. And satisfaction was not felt because the work is not complete. Pero nung si Jesus ay nag-ascend sa heaven, and the Spirit of the Lord came, dwelt among us, yung mga Kristiyano noon, mga first disciples, they started to feel satisfied. And they started to know how to pray. And they started to learn. Ano sabi ni Jesus? When the Spirit come, He will ipapaalala niya sa inyo lahat ng aking mga itinuro. That's the time that they learn. Kaya, for the early times of your Christian life, papakakanin nyo lang talaga ang Diyos. Sabi ko sa mga Pariseyo, Jesus, yung mga disipulo mo, bakit ganyan? Parang mga demonyo. Hindi, sabi nila, parang may demonyo. Bakit? Kain ng kain. Luton. Yung mga disciples ni Juan, nagfa-fast. Yung mga tagasunod ni Moises ng Lord, nagfa-fast. Kaya hindi kayo nagfa-fast. Kain lang ng kain. Kaya yung ibang mga Kristiyano hanggang ngayon allergic sa fasting. Tapos na yan ni Jesus, di mo na kailangan mag-fasting. Pero anong sabi ni Jesus? Paano yan magpa-fast? Nandito ang groom. They shall eat. But when the groom is taken away, they shall fast. And when the groom was taken away, yung si Jesus ay umakyat sa langit, they started fasting and fasting and fasting and fasting. And they did the work of the Christ. Kaya tayo po, tapos na rin tayo doon sa pinapakain tayo ng Lord lagi. Now is the time that we pray and fast for the sake of other people. Kasi alam natin na kailangan ang mga tao ay maligtas. You would know first and foremost the conversion of a person deep kapag ka natutuwa na siyang may naliligtas. Sino po sa inyo natutuwa pag may nakikita ang naliligtas? Feel happy. Pakipay ko daw po sa maliwanag. If you are not happy yet, kung hindi ka pa po nabibigyan ng kasiyahan, every time you see people coming unto God, nakita mo na sandamakmak ng mga tao, ako talaga, pag nakakakita ako ng isang crusade na sandamakmak yung tao, naluluha ako niyan. Crying because I know that these souls will be met by God. And that is one gauge to see that you are really saved. You care for other people. Una kong naranasan yan sa compound. Tuwang-tuwa ako kanina. I was talking to Sam kahapon. Sabi ko, Sam, kumusta sila mama lang? Namimiss ko sila mama lang. I was asking ko, nag-attend sila doon, nag-attend pala. Ngayong umaga, dumating sila mama lang. The first time that I felt such happiness, people are being saved, was in compound. At yung happiness na yun, hindi naluluha. Hanggang ngayon, I still feel happy. And His satisfaction is from God. Amen? Kaya ang sinasabi dyan ni Pablo, kapag ikaw ay nag-preach naman ng magandang balita, you will get the kabaligtaran ng woe. You will have that happiness, joy, deep in you when it doesn't make sense. Amen? Tuwang-tuwa ka when it doesn't make sense, my Lord. Kapatid, I have never been happy my whole life. Kaya nga, nung naramdaman ko yun doon sa compound, grabe, this is really addictive.
Addictive siya in a sense na hindi pa nakaramdam ng ganitong klase ng tuwa. Sabi ko nga kay Sam, kapatid, makapag-preach ka lang sa isang tao, mag-share ka dyan sa PSU, tapos magsabi siya, gusto ko na magpabaptize doon tayo swimming pool ng PSU. Ayun, kasi naman dahil ka maugma. It is more than being allowed eh. Mag-cum laude ka, tapos sasakit pa yung kalooban mo kasi pag uwi mo walang lechon. But these things have eternal value. And when you labor in the Spirit, the Bible says you will have a reward for the present time and the age to come. May present at may age to come. Iba yung tuwa, kapatid. Sabi ko nga, I can fake this happiness. Amen? Alam niyo kung napipeke yung tuwa? But 5 years have passed. 5 taon na ang lumipas. Mahirap na pigiin yun. Up until now, genuine yung happiness at hindi na pupupas. It is because it has something to do with people getting saved. Now you have been a citizen of heaven. You are now a citizen of heaven. You start caring for other people. You start loving to see them loving your God, my Lord. Yung papa ko, first time ko makita umiyak. Woo! When we were fasting during that time. I saw him crying the same cry that I made. Kasi pag ang lalaki umiiyak, alam mo pang lalaki, parang, wala kasi siya ngayon, kaya ko itong gawin. Alam ko na yun, kahit hindi tumuloy yung luha niyan, I know deep in the spirit, he was bawling his eyes out. Kapatid, iba yung tuwa. Iba yung love, iba yung Rebasaka. Yan yung nararamdaman ni Pablo. He was fine. Kahit anong mangyari pangit, he was fine. As long as I am preaching. Kasi ang sabi ng Biblia, heaven rejoices unto one sinner who repents than 99 who needs no repentance. Sino mga nagagahil? Pag hindi ka pa natutuwa sa kaligtasan ng ibang tao, I am not saying you are not saved. Check yourself. Ask the Lord. I am not God to say you are saved or what. Pero, when I see myself na hindi natutuwa na may naliligtas na iba, something is wrong with me. Why? Why would I not be happy sa isang bagay na nakakapahappy ng mga tao na malangit? My Lord. Kahit daw pati pagalgana na, you are given extra strength to go on. Makarinig ka lang ng isang testimony. Kaya mga kapatid, huwag nyo naman ipagkait ang testimony sa inyong mga leader. Amen? My Lord. What significant moment I remember, kang si Nico nag-fasting on his own. Grabe talaga, gawin ako doon ng kurdahaw. Mugtuon ang mata. Mugtuon ang mata. He was crying. Ako po na kung ano. Matapos ini. Next time we were fasting, sabay kami nag-fast. Makakana ako, siya din nagkakana. I was happy, and yet, I feel sad kapag kanahilig na nag-drift away. Ang sarong tao na nakabibig na sa Diyos. Amen. This is our mission. This is my mission. To save people. You really want to be happy? Engage into saving people. Mag-engage ka talaga, kapatid. I was preaching to a Bible school yung kila Pastor Erickson to the students. I was talking about yung principle na aking kinuha na as long as I can preach the gospel, I'm fine. Can you repeat that? Hanggat makaka-preach ako, sige. Hanggat nakaka-preach ako ng magandang balita, I am fine. You're okay. You're okay. Kasi dati, nakwento ko sa inyo, ang problema ko, problemado ako. Konti pa lang kapatid, di pa nagiging problema ko na. But when it started to shift, nung makita yung mas malaking kahulugan ng buhay, that this is really to see people getting saved. At lahat ng mga nangyari noon, I can now answer ng pamalit para hindi ako lubusang malugmok. As long as I can still preach the gospel, I'll be fine. Halos kinig out na ako sa bahay. As long as I can preach the gospel, I'll still be fine. May tuwa pa rin ako na mahahanap. When I went full-time, it was 1 year after before I had my work. Sa loob ng isang taon ngayon, kapatid, puro yung paghihirap. Sabi ko, nagtitinda ako yung suko.
Nagtitinda ako ng yung mga ukay-ukay. Dumating sa point na sabi ko, magtitinda ako ng isda. Galit na galit yung mama ko. Matinda ako ng isda. Pasubog ng maray. Pero ako talaga, I was happy doing that. Kahit ako niya ng isda, alam niyo kung saan nagagaling yung tuwa ko? Hindi sa yayaman ako doon sa ginagawa ko, no. Natutuwa ako dahil mamaya may panggasolina naman ako papunta ng compound. Mamaya may panggasolina ako papunta na Binanwaan. That is the happiness. And you try to search happiness in this world, you will find none. But the happiness that you get in engaging in the will of God, uncomparable, cannot be taken away from you. So if you are really looking for happiness, why not go all out for God? Go all out for God. Malungkot ako. If I can still preach the gospel, I'll be fine. I'll be just fine. Amen? Uy, thank you. This is how important it is. Ganyan si Pablo, basta makapreach ako. Kulong! Basta makapreach ako sa kulungan, okay pa ako? I saw this testimony sa Facebook. Sabi lang, pag ikaw di ka pa tumigil pag-preach, bubugbugin ka namin. Sabi niya, ginawa niya. Sabi niya, my happiness is preaching the gospel. Their happiness is meeting me. Now we are both happy. Ang happiness ko mag-preach, happiness sila magbugbog, para kami happy ngayon. Kaysa di ako mag-preach, hindi na ako nabugbog, hindi naman ako naging happy. Amen? Ooh. Diyan napapasok yung seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added. Lahat ng bagay susunod na lang. During the first year of my full-time, nag-ikot-ikot sa kuyang pangtango. It's impossible that I do not think, kasi sinabi ako ng mama ko, marami na kami nakitang ganyan, masigasig sa Lord, tapos ang hirap. Isa lang ang polo, isa lang ang pantalon, isa lang ang sapatos. During that 1 year that I don't have a work, pumapasok na sa isip ko, what if really it happened to me? What if really I grow up na sobrang hirap, hahamak-hamakin lang. If I can still preach the gospel, I'll be fine. If I can still pray, I'll be fine. Amen? And once you surpass yung mga kailangan, yung mga itong maliliit na mga kailangan dito sa mundo, once you surpass that, they will now start looking for you. Sila na yung maghahanap sa'yo. Dahil hindi ko matagpuan ang aking kasiyahan pag nag-iisa. Masakit yung doon. Really, I am a social butterfly before. Alam nito ang social butterfly? Social butterfly means you want always to be sa labas. Pabida ka. Gusto mo may attention ka. Gusto mo ikaw ang pinaka-loud sa room. Gusto mo nasasambit yung mga ano ganyan. I cannot live alone. Not even sa family. Gusto ko lagi may attention sa akin yung family ko. Kapatid, I started to realize yung namumundok na ako. Wow, I can do this. I would stay alone in a certain place without internet. Sabi ko, mapupuan na nga niya ako dati sa Naga because I was alone. And the sound of the electric fan was nagdadrive sa kuya to madness. But when I get to be deep with the Lord, ang gayon pa na mag-solo. Ang sarap to be filled with the love of God just being alone and you're fine not talking. May mga oras I would come into this church, I would say, I will not talk. Yung last fasting natin, I will not talk. So kahit may question si Mama, hindi ko yung sasagutin. Sabi ko, I will not talk today. You are now secured. Whether you do this or you do that, your happiness is the utmost. Is on the utmost because your priority is the Lord. Amen? Now we will read another verse. Kasi ang pwede natin isipin, mahirap talaga mag-pray kasi para sa ibang tao. This is now selfless thing to do. Sino sa inyo dito ang selfless? Di ba wala? Sa totoo kahit Kristiyano tayo, selfish pa tayo. I myself, wala ditong selfless. Sige nga, pag-pray natin yung ibang tao, wala, ayaw mo yan. Not unless you have so much burden to pray for that certain person, tutulugan ko yan. Kaya nga sabi ko, mayroong issue ng dati sa church na pagpapakiaram naman ngayon dito ang buhay ng tao.
I really said to that man, really? To tell you frankly, mayo akong pakiaram sa tao, not unless tawan ako yung burden ni Lord to pray. I wouldn't really care anong gibuhin nito sa buhay. I wouldn't care anong gibuhin nito sa buhay nito. That's us. Selfish. Pero si Lord nag-aapo ng mga tao na mapatay. Amen? But now, aram ni Lord na masakit mag-pray na para sa ibang tao lang. So we would read this certain verse. Thank you, Holy Spirit. Let's go to Colossians chapter 4, verse 2 to 5. Maganda yung kaninang version. I haven't tried that last night. Sige po, 1, 2, 3, go. Wait lang po. Bago ko makalimutan. Sometimes the main goal in this life is to have much possession. Yung maraming, sino sa ito natutuwa kapag ka may bibili? Ako lang. Iba lang tayo. Iba ang parong, iba yung amoy kapag ka nakabili ka ng bago. Laptop, cellphone, payong, ano ba? Dami. It feels different. But you know, these things spoil faster than we think. Ibig sabihin ng spoil faster than we think. Akala kasi natin pag sinabing the things of this earth spoil, malala pa. No. Ang ibig sabihin ng spoil in this earth, nawawala yung amor sa atin. Bilhin mo ngayon tapos next year, hindi na yan ganun kahalaga sa'yo. Amen? And I want to dwell into this certain news sa, alam niyo yung national news natin ngayon? Sa Diskaya. These people don't know me anyway. Mga Diskaya, sino nakakaalam? Diskaya, kapatid. When I first saw the Diskaya family, hindi ko pa alam na kalaban sila ni Vico Soto noon. That interview with Julius Babaw, I watched it before. Kapatid, they were saying they were rags to riches. Sa tao lang, sabi ko, wow, grabe, consistent man ang mga tao na yun. Inspiring in a sense na, wow, kaya kayo sa wala. Tapos, ngayon, they were flexing all their royal, anong tawag mo? Luxury cars. 30, mga 50 daw, gano'n. Hindi kailangan ulit-ulitin sa isang taon ang kanilang kotse. If you would watch the video, talagang they were flexing it. Now, the time came. The time came for the vindication of the Lord. Nalaman na galing pala yun sa flood control project ng Pilipinas. That was a taxpayer's money. When does those spoil? Today. Kahit dahil pa yan na nalapa, deep in their heart, ngayon na may kinakaharap silang ganong issue, sa tingin nyo, natutuwa pa sila sa mga kotse nila? That's what it means with the things of this earth spoil faster than we do. Kahit na yan pa yan, ang ganda pa yan, siguro kada gising nun, hindi na yon comfortable looking at those Rolls Royce. It's not the same anymore. So don't be deceived that you get the happiness with acquisitions. Yung mga nakukuha. No. Your happiness should be from the Lord. And acquisitions should just follow. Amen? Thank you, Lord. Yun ang sabi dito. Devote yourself into prayer. Devote. Ibigay mo yung sarili mo sa prayer. Ma-testify ko po pala sa inyo. I always talk about prayer. Sa TikTok, nag-post ako ng mga video. Ang daming mga kumontra. Sabi daw, hindi na pala kaya si Lord ang gumawa niya. Prayer mo na walang gumawa. You see these people. My Lord. May mga personal pa nung tinawag na akong kibuloy. So, why do you speak in such a sense na parang yung prayer mo na yung dahilan hindi nagawa ni Lord? First, the work of God can only be seen in prayer. Not unless we pray, we cannot see the move of God. Sino ba nakakita first hand with the Messiah? Anna Simeon. What were they doing? Praying day and night, fasting in the temple. Lahat ng mga Pariseo na nandoon hindi nakakita sa Messiah, even up until he was growing in wisdom and stature. But Anna and Simeon, nakita nila ang Messiah because they were praying. Prayer is a must. One more thing. Sabi daw, we were saved by through. O ngayon, sabi daw, bakit
When I preach about prayer, they would say, now that is by works. That is now by might. Really? Prayer is now by might. Prayer is now by work. This is not work. We are still saved by grace through faith. And prayer is a part of our life. The cool allergic sa prayer because that's what Satan does. Tinatanggal sa ating mga isipan. You need to pray. Meron pa nga ako nakita, I was talking about fasting, sabi niya, hindi na kailangan gawin yan kasi nagsakripisyo si Jesus. What happened to that verse that you become a sacrifice to? Amen? So mga kapatid, I'll repeat it again, 17 anyos ka na. Ang church ay 17 anyos na. You are now being called into a deeper prayer. My Lord. Devote yourself into prayer. More than ever, ngayon mas kailangang manalangin. Salamat sa Diyos sa mga nananalangin. Si Lord ang magbaralos po sa inyo. Sabi ko, sobrang kapusugan para sa po, knowing that you are praying, guys. Amen? Huwag tayong magpapaga. Devote yourself into prayer. Here's the interesting part. We discussed it earlier. 1, 2, 3, go. Being watchful and watchful. Say watchful. Prayer meeting, we heard from the Lord na we are watchmen. Sabi mo, I'm a watchman. I am a watchman. Watchman, ibig sabihin, nakabantay ka lagi sa prayer. You know how watchmen work? Watchmen sa pinakaunang laging nakakakita ng problema. Amen? Like for example, ang watchman nasa pinakamataas na tuktok ng castle or maybe sa pinakamalayo and they have binoculars to see ano bang nangyayari dito sa paligid namin. Before an enemy comes at the doorpost of their wall, they know already an enemy is coming. Ang plano sa atin ni Lord maging watchmen. And yet we can be civilians. Civilians meaning mahiga-higa ka lang doon sa loob ng kastilyo. Pag dumating na yung siren, di ba ang klaseng siren? But a siren that signifies may kalaban. Kapatid, burong karas, may kalaban niya. Mabiriglaon. Kristiyanong mabiriglaon kapatid. That's because we have neglected being watchmen. May dumating na problema. Pero minsan, bakit niya ginawa sa akin yun? Nagtanong ka pa. Pag nabibigla ka, Lord, bakit naman ganyan? Nagtanong ka pa. Why have you not watched before it become a problem for yourself? Tulungi. But the watchman is the most calm sa lahat sa isang castle. He is the most calm. Kalmado. Okay, we have a problem here. Sasabihin si kinauukulan, yung kinauukulan ang magsisend ng panglaban doon sa kalaban. This is what a watchman does. Kung kanina narinig natin, we are praying for other people. This is what you do when you pray. You watch for yourself. You watch for the sake of the church. Being a watchman is a must. Alam niyo po ba, hindi problema yung kalaban. When you imagine a wall, a city with a wall, and then merong kalaban. Paparating na yung kalaban. Are they a problem? No. They become a problem pag nakapasok yun sa wall. Are you hearing this? It's not a problem not unless it enters your life. Is COVID a problem? No. It becomes a problem kung nagka-COVID sa harong nito. Is inflation a problem? Pag problema ka, hindi ka man problema sa inflation. But it becomes a problem when you are experiencing poverty in your house. Ang problema ay hindi magiging problema not unless it comes inside. Problema ba yung mga sakit? No. Pero pag ikaw na yung tinamaan, problema yan. Now, being a watchman, you will be able to see it before it becomes a problem. We are getting into details. Are you hearing these people? Before it becomes a problem, you see it now. Pinaplano pa lang ng demonyo, alam mo na. Pinaplano pa lang ng demonyo na madisgrasya ka sa motor, ang dami na nakakita. They are watchmen. Problema ba yung disgrasya sa motor? Yes, kapag ikaw ang madisgrasya. Sa tamakmak nag-chat sa akin kapatid, they saw me in a vision and in a dream na disgrasya ako sa motor. Lugi yung demonyo. Why? Ang dami nakakita bago pa mangyari. So they had to pray.
Kaya hindi mangyayari yung disgrasya. These things that happens in our life, we allow because we did not watch. Nangyayari lang pala kasi hindi tayo tumingin. Malayo pa sana, naagapan na, but because we did not watch, nabulaga ka na, yaw na parang sa katayin mo. Does this make sense? Amen. So this is not about only for other people, kapatid. Devote yourself into prayer because if you do not devote yourself into prayer, lalapahan kita kang demonyo. We have to watch carefully. Watch carefully. I'll give you a testimony. During the time na pumunta tayo ng Matakla, si Atan nakapanaginip. We were praying. He was sleeping there. Sabi niya, sa panaginip niya, tiga-amutan ko na siya kasi na siya nag-pray. So, he had to wake up, ma-pray ako. Sa panaginip niya, nakapanaginip siya na may isang lalaking galit na tigarapo kami. He was going to live up during that time, so hindi namin siya kasama. Pero sa panaginip niya, may lalaking nanggagapo. He prayed. When we come into that place, I was preaching unto this lolo. May sarong akong lalaki na nahihiling na lakaw. Hanggang talaga kapatid. And then he came back, may kapot na tabak. Alam niyo po ba, ang mahirap din ang lalaki kasi nakakalalaki ang lalaki sa lalaki. I am tall. Nakashort pa ako, they are seeing my tattoos. Kung presensya pa lang, sabi nga, ang kastubag ko, matay na pa sa nakapugo na, kaya nakaya pakibanugan. Now, when he looks at me, siyempre, hindi siya ako ng gospel, hindi ako basta-basta tutungo, titignan ko din siya. Paano if i-misinterpret niya na gusto ko makipag-away? When I was about to finish preaching up sa lolo na ito, nagkuhan yung gapo, kapatid, nagparadalagan, and to my direction, rinabag ang gapo, bako sa ko, pasirig duman sa banyo. Is it coincidence? Are this coincidence? No. If you are a watchman, you see it before it happens in real life. Kung hindi nag-pray si Atan, may testimony ko nakitang nagapo. You understand? This is the beauty of being a watchman. Kung hindi pa natin nakikita yung importansya ng pag-pray, my Lord, what shall happen to us? Before it happens, the Lord shows you. Something has to be done. Kaya huwag mong ibabaliwala yung mga panaginip mo, mga nararamdaman mo. You are called to pray for that. And say, I am a watchman. I am a watchman. And thankful. You become watchful and you start being thankful. Pag ikaw ay nagiging watchman, you are the first and foremost, the most thankful person anyone can know. Kung grabe ang pasasalamat mo, dikit lang ang nangyari, pero grabe ang pasasalamat mo. Pero meron mga tao na ang dami ng nangyari, ang dami ginawa sa kanya, ingrata pa. It has something to do with our devotion into prayer. I started to appreciate life. Kung nakaroon ako mga G, umili ko na ng buhay. I started to appreciate my parents. Before, talaga, I have this unforgiveness in my heart. Na only if they have done better, dapat kaya mas magayon ko ng pagkurang sila. But I started to be more tolerable. Amen. You start to appreciate. Pag may nagtaram sa iyo uling malaki, I start to understand. Dati nga ito, pag nakitaraman ka sa ako, kitaraman man ako, mapadaaw. Talaga, lahat tayo pagka pinagsalitaan, nakasaro pa sa nakatulungan na. But when you start indulging in prayer, you become more concerned, thoughtful. Alam mo na agad ang gagalingan niya. Right? This is the effect of prayer. And pray for us. 1, 2, 3, go. Pray for us to open the door of our eyes so that we may proclaim the mystery of Christ. Mga kapatid, hindi
Hindi lang nakabase sa isang tao ang galaw ng Diyos sa simbahan na ito. Even you can claim that you have been a part of how a ministry was opened because you prayed. I mean, kahit hindi ko ang sinendon, pwede ba lumapit mo sa akin, alam mo brother, pinag-pray ko talaga yung lugar na yan. I will thank you. I recognize prayer. I recognize your prayer. Hindi ko yan iisipin na, anong sinasabi mo, discredit mo ako? No. I recognize prayer when you say, I prayed for you. So most of the reasons why I am standing because you prayed. Yung mga lugar ko na binubuksan, I was saying kanina, mahirap talaga mag-schedule. Na po sa mga nakakarating sa live, sobrang hirap po. Punta sa isang lugar. Unang-unang mahirap dyan, resources. Our resources itself. Bigli ka gagastos. My God. Mga speakers natin, tao. And then pangalawa, sino yung darating? I was openly testifying. Alam niyo po, 3 years back, nung una tayo nag-crusade, we were fasting. At ang fasting, ang resulta lang ng fasting, kaya nating manampalataya sa 20 tao. This is real. In fact, we were speaking of that. Jesus name, may 20 tao mag-abubi sa San Antonio. 20 tao lang ang kaya manampalatayaan, nag-fast na yan. When we come to that place, sakit pa makabot sa 20. Baliw tanaw itong aking na krumul para makabainte. But now we can start putting faith. Noong unang pagpunta ko din sa Matakla, I gave the Lord. Paglabas ko, tinignan ko yung lugar. I mean, I can now say, nasabi ko na on that certain time, we will fill this place. Pupunuin natin ang lugar na ito. Where did that come from? Saan nanggagaling yung ganun faith? It happens in prayer. How can we from 20 can believe now into filling up a whole court? Up until now, I'm speaking, darating ang panahon, mag-preach tayo na 3,000 ang makakarinig for the first time. Malayo pa, but it will happen. Pero paano nangyari dati nagbibili tayo ng 20, ngayon hindi na tayo happy sa 150? Because the faith has risen. Where did that faith come from? Your time in prayer. Your time in prayer. Amen? So we keep coming back into prayer. Pabalik-balik sa panalangin, kapatid. That we can open these places. Praise the Lord sa mga... It's not a coincidence na I get to hear the move of God sa partido. Like si Pastor AJ, Pastor Rex, they invited me naman sa Ripumpong. Kahapon nakita namin si Papa Ted, gave me an invitation for the sports evangelism sa Mampira. It's not a coincidence. I prayed for it. I said in my prayer na I will show support to anybody who will work for the kingdom of God in partido as long as I can show support. Amen? It's not a coincidence. Always in prayer. We have to open these places. Your prayer is a must. Anong hindi ko mga tao dyan na guys na bagay, that prayer is honored by God. If I cannot thank you enough. Pero kung pwede kong ipasalamat sa imo o andaw, ang sa imong pagpagamit sa Diyos, I will do. Dapat pag God nagdiretso hindi, just to pray, my Lord. Ooh. Pray that I, 1, 2, 3, go. Pray that I. Okay, wag po na po. Pray that I may proclaim it clearly. The preacher should proclaim it clearly. Sino po sa inyo yung baka meron sa inyo na, sino kayo preacher sa Sunday? Hakayan ko ba ngayon yan? Kapatid, if you feel the preaching is boring, sana mo, hindi ka nag-pray. Sabi ni Pablo, pray for me that I may preach it clearly. I have a favorite preacher. Pag sa'yo nag-preach, buhay na buhay. Pero pag itong turugan daw sa meron may magtururo. It's your problem. Kaya alam na ako paturong kasi imbis ipag-pray mo sa preacher kasubanggi, nagsisun ka.
So sabi ko, mas mabuti. Amen. Pray for the preachers. Sabog ngayon ang preaching. Hindi mo ngayon na mag-unmaray. Maybe the problem is you did not pray. Say, I will pray for the preacher. Lord, let your conversation, 1, 2, 3, go. Okay. Let your conversation be always full of grace. Season with salt. With outsiders. Make the most of every opportunity when you walk toward outside. Sino po sa inyong lumalabas? Wala nang mga lumalabas. Bahay na lang tayo. Lalabas ka, right? Now when you go out, you talk with outsider. Ang sabi ni Pablo, make the most of every opportunity. Speak with grace, seasoned with salt. Speak with grace. How do you speak with grace? Ano ba yung grace? Kapatid, gospel yan. Gospel. I will read to you a chat. May nag-chat po sa akin. OFW siya. Actually, i-invite yung 4 niyang anak dito pero hindi sila nakarating. They don't know this place yet. But this woman, sabi niya, 2021 po ako tumanggap, 2021 ako naging believer. 2022, sobrang excited po ako na ma-share yung goodness ni Lord at who is Jesus. He would always want to share the gospel. Dapat hindi mawala yun. Pag nawala yun, ibig sabihin nakalimutan natin yung joy of salvation. Ito pa, pakinggan niyo po. Inumpisahan ko sa airport. Malala ito mag-English. Ang unang pinitsa niyang airport, my Lord. Ikaw, pitch ka sa terminal. Katayin lang, kapatid. Inumpisahan sa airport, airplane, mga kalsada, sa lahat ng mga nakakatagpo ko na may pag-pray sila. Kahit sabi ko, hindi pa ako ganun kagaling mag-pray. Pero gusto ko silang ipag-pray. At yun, dinala ko sa pamilya ko. Ngayon, nag-church na din po sila. Now, they are looking for a church na mag-grow yung kanyang family. Amen. Always speak with grace. You speak the gospel. There is no other words with grace, only the gospel. Pagka may kausap ka na ibang tao, when you put the priority sa pag-uusap ng gospel, everything will be just fine. Di ba, inoperahan yung papa ko? When I came to Manila, papunta ako ng Manila, kapatid, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pupunta doon para kay papa. Baka sabihin nyo, suwalin na anak. Narinig ito ng papa ko kaninang umaga. I asked him, di ba bakukaman dalagian? No. He is fine. If I go there not only for him, because I am a servant of God, papunta doon, kapatid, nagpaplano na ako na itat ko yung mga street preacher sa Manila. I will go with them. Just looking for an opportunity to do the will of God when I go out. Hindi lang ako tatambay doon sa hindi lang ako tatambay sa ospital. Ito na nangyari. We came to Marikina. Yung ninong ko dating-dati yun. Dating-dati talaga. Dahil na sa mga bago. Dating-dati. And he has this mother, si Mama Bibi. These people I was intimidated before. I lived with them when I was young. At sobrang intimidated ko, hindi ako makakain ng cake na galing sa rep. Kasi feeling ko, hindi ako welcome. But when I come there, I felt this so much confidence in the gospel. Nag-preach po ako doon sa kanila. Sobra yung tuwa nung yung si Mama Bibi. Alam mo yung, ibang klase talaga yung happiness kapag tinanong mo yung tao na, kung tinanggal na po sa'yo lahat ng kasalanan, may kasalanan ka pa ba? Mayo na hinalin na. O ano po ang hapon sa iyo? Matanos, nagliwanag ang sa iyong mukha. So when you go to those places, I can go there distressed kasi may hilang ang papa ko. But no, I went there. I am happy and eager to be happy on the next days to come. Kasi may gagawin ako na may kinalaman sa gawain ng Diyos. I came back from Manila, papunta dito. I came back na hindi pagod. I came here with a fire. Hindi ko pa, dapat bumalik ako sa office para maabuyan ulit ako. No, you have the fire, I also have the fire. Pagbalik ko dito, parang nandito lang ako kahapon. Amen? If you put the priority, yung pinapagawa ng Lord, if you put that in a priority, you will be just fine. Last testimony before we end. I was preaching sa Talohomon on a certain man when somebody sent me a chat, si Eloisa.
girlfriend ni Kevin. Ang chat niya, chat ni Kevin sa ibang account. Si Kevin, nag-picture siya, they have a gig sa Banyong Dagat. It was raining hard during that day. Ayaw na silang pauwiin, but they would insist to go home. Nung nasa gitna na ng dagat, malaki na yung alon, kapatid. Nag-chat, low-back na siya, so ibang chat, ibang account yung ginamit na pag-chat. Ang chat, dahil ko na kaya, ipag-pray mo ako. Now, how would you react? Anong iisipin mo pag sinabi ng hindi ko na kaya, ipag-pray mo ako? Baka mamatay na yan. Baka last na na-chat yan. Sabi ko kay Eloisa, huwag mong sabihin kay mama. Sorry, nanonood ka ba? Sabi ko, huwag mong sabihin kay mama kasi mag-worry yun. Eh, ang problema sa nag-worry, ang ay, sundo na si Kevin, paano lang mo yun na? Paano ka ang susundo yun? Mismong sinta, hindi nila alam paano makabalik ang pag. And I was preaching during that time. Myself would want to stop preaching. Ayaw ko nang mag-preach, pero hindi ko naman alam ang gagawin ko. Yun nga, alam maglamoy ako. Hindi ko na ito nasundo. So I said, kay Eloisa, okay, it's okay, don't worry. Makakaulit man ang buhay, di yan magagawa. Then I preached to the man. Kevin is still here. Buhay siya. If you put the priority sa gawain ng Lord, kapatid, kahit anong pag-shake sa ilong demonyo, hindi ka masishake. Even to the point of yung distressing na news for you. Do you understand this, mga kapatid? That's why inaanyayahan ko po kayo. If you can stay, please stay. After this, we will pray. Habang tayo ng prayer. Don't worry. We are praying for other people pero hindi ka kakaligtaan ng Diyos. I was saying again, sabi ko nga, araw na araw yung katalutuan. It is impossible that my face doesn't show the satisfaction and the happiness coming from God. At pwede ko itong pikiin. But 5 years, too long para ipigil ko. 5 years too long para pikiin ko ang sarili ko na masaya ako dito sa people would tell me, really, wala ka talaga ng regrets. Wala ka ng regrets na yung mga kasama mo ngayon ay professional na. Ask in my face, direct in my face. When they would ask me the first time yung mga unang panahon, makihininang pa talaga ako. That means I am not established. But now I can hold on to your hand, look at your face, eye to eye, kapatid, sabi mo, I have no regret. This is the happiest form I can be. For 5 years. Isipin mo, day ka na nagpaplano para sa sarili mo, but still you are happy. I can never find this life apart from God. Amen? Thank you, Jesus. Thank you. Natawa kami. Pagdaan kasi namin dyan, ni brother sa San Rafael, nakita ko na yung mga poster yung kasama ko. Siyempre, uso sa amin tampo din eh. Mga nagmagna cum laude, oh, praise the Lord, magna cum laude. Sabi ni Brother Paul, dyan pa kumakita ng tarpaulin, lagay ko manugulan. Pag matakas mga teacher, ano tayo na dyan? Hallelujah! Really, I saw that change in myself. Dati talaga inferior ako pag abot sa pag-aral, yung pag-ina ko. Ano nangyari sa inyo? I'll give you a story. I pray she is not watching. If she is watching, so I have this one teacher. Very outward din siya. Pagka nagsalita yon, tayo ang nag-uusap, rinig ng lahat. Uy, kamusta ka na? Dahil no privacy at all. Sayang ka! Ano ba naman niya? Sayang ka! Even my mother, she was pissed off. Napikon yung mama ko kasi graduation ng kapatid ko, nag-aaburasa sa taas kaming stage. Kasi, asan si Jericho ngayon? Sayang siya. Pag tinatanong ko natin, papawisan talaga ako na the time has come for me to be able to test whether I'm standing or not. Preach kami sa Goa, sentro kapatid. My teacher come. My lovely teacher came. Binigyan kami ng 50 pesos. Ma'am, we don't need money. I was speaking in English because she was talking in dollar. Ma'am, we
We don't need money. We came here to preach. That was the time I held her by the hand. This time, kapatalong pa ako. Dati, pag nag-out kayo, gusto ko tulutasan because my hands are sweating. My hands are sweating if I don't feel comfortable. But during that time, tinatanggal niya na ang kamay ko. Mom, I will tell you again. I'm happy with this life. Di ko alam yung pinaka-verbatim na sinabi ko. You just watch sa live. Si Kevin nga nililig mo sa live. I was speaking right at her face. Tinatanggal lang kami. Tanggalin mo, nag-uusap tayo. They have to know. They have to know that this is not a regretful place. I do not regret giving my life to Jesus. Amen. Can we all stand? Mga kapatid, marami pang ipapagawa ang Lord sa atin. I know you all have a sacrifice of your own. I thank you for that. You have a testimony. Can we just pray in tongues, mga kapatid? Lead us to prayer. Holy Spirit, right now we are praying that you enable us to pray more. The Spirit came upon the believers. It was in Jesus at first. He was praying all the time. Jesus was teaching about prayer, then makapray ang believers because they don't have the Spirit of God. Now the Spirit is in us. When the believers received the Holy Spirit, they started praying and continued praying. So we pray that we continue praying. Dahil pinagpala, I will speak of this word to assure us we will never stop praying. The moment that you see the leaders na hindi na nagpipray, you can call me out. You can call us out. The moment that you see that the people are not praying, you can start a prayer of your own. Kahit kung isipin na na-overtake mo yung mga nasa no. I will be just fine. Kung nagkulang ako sa prayer, you start organizing prayer groups, I will be happy. Father, lead us to prayer. Pinagkakatiwala kami, Lord, ang prayer mo niya ng hapon, prayer and fasting. Thank you, Lord. This will have an effect for eternity. This will have an effect for eternity. We honor you, we love you. Do not forget the revelation of watchmen. Huwag mong hayaan na mabigla ka pag dumating ang problema. Be a watchman. You will see it long before it become a problem. And you fix that before it becomes a problem. Father, we are praying for those who are online. We pray that they can pray with us mamaya. Salamat po, Panginoon, for the opportunities to preach the gospel. This will not cause us to boast, but cause us to go deep in prayer. We honor you, we love you. Give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Lord, God bless you.